Magandang araw mga boss, mabigat itong problema ni customer dahil nga sa malakas yung uga ng crankshaft pulley Kaya niya. pag gumalaw-galaw yan, wah! Yung ano? Oh. Narinig yung mga boss na papalitan niya na pala itong crankshaft pulley niya sa Pasay. Ano palitan na to? Ayan o, dahil nga sa maluwag itong pulley ng crankshaft, tatalon-talon yung fan belt niya dyan. Hindi lang halata dito sa camera mga boss, pero pag tinanggal ko itong crankshaft pulley, makikita nyo kung bakit nangyayari yan. Nagngingit-ngit nga lang itong si customer dahil nga sa ang bilis daw nasira itong crankshaft pulley niya. Kaya bago tuluyang mag-ngit si customer, switch off ko muna itong makina para masimulan ko na itong trabaho. Sa pagtanggal ng crankshaft pulley mga boss, unahin ko munang luwagan yung nut na naglalak nga dito sa adjuster bolt ng idler bearing niya. Gagamit ako dyan ng box wrench na number 12 para maluwagan ko itong naglalak na nut dito sa adjuster bolt niya. Tapos punta ako dito sa water pump niya mga boss. Importante kasi mga boss na bago nyo luwagan itong mga belt na nakalagay nga dito sa mga pulley niya, yung mga bolt muna na number 10 dito nga sa clutch pan niya, kailangan maluwagan nyo muna yon para nga hindi kayo mahirapan magluwag ng mga bolt dito nga sa clutch pan. I-close up ko na yan mga boss dahil nga sa naluwagan ko na yung mga bolt dito sa clutch pan na nakakonik naman itong bolt dito sa water pump niya. Ayan na mga boss yung mga bolt, kung makikita nyo, kakamayin ko na yan sa pagtanggal isa-isa. At ito na yung unang bolt na matatanggal ko mga boss, number 1. Ito naman yung number 2 na bolt, tatanggalin ko rin yan. Kailangan kasi mga boss, patanggal nyo yung 4 na bolt dito sa clutch pan niya. O ito na yung pangalawang bolt. Tapos yung pangatlong bolt sa ilalim yan mga boss. Ayan o, makikita nyo. Yan. Tatanggalin nyo rin yan. Bali, ayan na yung pangatlong bolt na number 10 na tinanggal ko dito sa clutch pan ni customer or dito sa water pump niya. Ngayon, balikan ko itong idler pulley ni customer, yung sa aircon. Luluwagan ko itong nut dito sa bolt adjuster ng aircon belt para nga itong belt ng aircon maluwag ko siyang matatanggal. Ayan na mga boss, naluwagan ko na itong bolt adjuster ng idler pulley. Pwede ko na ngayon tanggalin itong belt ng aircon. Ayan mga boss, ililinis nyo lang naman itong belt ng aircon dito sa mga pulley nya. Tapos pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong belt ng aircon. Ayan na mga boss yung belt ng aircon. Natanggal ko na yan, tapos chine-check up ko at sa nakita ko dyan mga boss, kailangan na yung palitan. Tapos isunod ko naman sa tatanggalin dyan itong idler pulley ng aircon. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na nut na number 12 para tuluyan mo nang matanggal itong idler pulley. Ayan mga boss, yung idler pulley lang ang tatanggalin mo. Ayan yung pulley mga boss, diba? Kasama na yung bearing nya. Kaya lang ang problema dito sa bearing mga boss, malakas na yung kalog nya. Tapos yung ikot pa nitong bearing magaspang, kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong bearing niya dito sa pulley. Ayun o, tignan nyo, ang lakas ng kalog ng bearing niya. Malakas siya eh. Kaya yung bearing nito mga boss, papalitan na yan. Isunod ko naman sa tatanggalin itong power steering belt niya. Dahil nga sa nakapagpasya na si customer na lahat na lang itong belt palitan dahil nga sa nangyari na habang umiikot itong crankshaft pulley niya, malakas yung vibration. Sa pangtanggal naman itong power steering belt, wala kayong tatanggalin ng mga bolt dyan. Bali, luluwagan nyo lang itong bolt na number 14 sa taas at yung isa naman nasa baba likod ditong steering pump. Tapos pwede nyo na ngayon itulak itong power steering pump para maluwag nyo nang matanggal itong power steering belt. Alam nyo mga boss, pwede nyo naman i-shortcut yung trabaho. Tanggalin nyo lang itong clutch pan nya or itong fan blade nya kasama yung pulley. Tanggal nyo na itong lahat ng belt. Kaya lang, paano kung hindi naman kayo magtatanggal ng crankshaft pulley? Hindi nyo kailangan magtanggal ng clutch pan or fan blade. Kaya itong ginagawa ko, kung paano nyo pa rin isa-isahin tanggalin itong mga belt dito sa mga pulley nya. Actually mga boss, habang chinecheck ko itong belt ni customer, sinabi ko nga sa kanya na pwede niya naman gawing reserve ito dahil nga sa okay pa naman itong belt nya. Dito naman ako ngayon sa pagtanggal nitong alternator belt. Sa pagtanggal niyan mga boss, gagamit kayo ng box wrench na number 12 para maluwagan nyo itong naglalak dito sa adjuster na bracket nitong alternator. Importante kasi mga boss, maluwagan nyo muna itong naglalak dito sa bracket ng alternator para ma-adjust nyo nga itong adjuster bolt nya dito sa alternator. Ayan mga boss, naluwagan ko na yung bolt na naglalak nga dito sa bracket nya. Gamit ka pa rin ng box wrench sa number 12
Ayan yung bolt adjustment mga boss, oh, yung pinipihit nitong box wrench ko na number 12. Pipihitin nyo lang naman yan pakaliwa. Medyo sasamahan nyo nga lang yan ng kaunting tiyaga dahil nga sa masikip yung position dito sa pag-adjust ng adjuster bolt ng belt ng alternator. Pero pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo nang kamayin yan katulad ng ginagawa ko para mapihit nyo nga nitong daliri nyo, o, diba? Dahil maluwag na, naiangat ko na ng daliri ko yung adjuster bolt. Ngayon, pumesto ka naman ng maayos na makakabelo ka. Kasi hihilahin mo itong alternator belt mo. Para itong alternator naman, aabante yan. Mag-a-adjust siya para maluwag mong matanggal itong alternator belt mo. Pag nakita mong yan, tatanggalin ko na sana kaya lang medyo masikip pa. O hilahin mo pa itong belt mga boss. Pag hinila mo yan, aabante itong alternator mo at ito namang belt, luluwag siya. Na ibig kong sabihin, pwede mo na ngayon matanggal na hindi ka mahihirapan itong belt ng alternator mo. Pwesto mo na ng maayos itong camera. Yan, okay na. Galaw kasi ng galaw baka mahilo kayo O ngayon, pwede ko na ngayon tanggalin isa-isa itong dalawang belt dito sa mga pulley niya. Sa pagtanggal naman itong belt dito sa mga pulley niya, syempre ililihis nyo lang itong belt sa mga pulley. Tapos ilulusot niya yan dito sa fan blade niya. O di ba mga boss, na ilusot ko na siya dito sa fan blade niya. Ulitin ko mga boss, baka mamaya kasi may baser na mekaniko dyan na nagmamatalino na hindi niya muna intindihin yung sinasabi ko sa video. Kaya ko ito ginagawa na minamanual ko isa-isa itong belt sa pagtanggal dahil nga para matuto kayo. Pero kung tutuusin mga boss, dahil magtatanggal naman ako ng crankshaft pulley, pwedeng tanggalin nyo na itong buong clutch pan kasama na yung pulley nyan para itong mga belt hindi na kayo mahirapan sa pagtanggal. Ganun. Kasi mamaya sabihin naman nung nagmamatay dapat tinanggal mo na lang yung clutch pan kasama yung pulley para hindi ka na nahirapan magtanggal ng mga belt. May ganun tao kasi mga boss, hindi niya iniintindi itong video. Yung bang basta na lang siya magko-comment na akala mo ang husay-husay niya. Totoo yung sinasabi ko mga boss, meron nga dyan, hindi mo naman siya kaaway, wala ka naman sa kanya sinasabing masama, pero pag nag-comment, galit na galit. Kaya ako ito nasasabi mga boss, kasi dinanas ko yan sa FB page ko, dahil nga sa meron ako dong 900,000 mahigit na followers. Tapos sa FB account ko naman, meron akong 700,000 mahigit na followers. Yung mga masasamang salita na hindi mo naman sila inaano dahil nga lang sa nasasaktan sila sa video ko, dinanas ko yan, yung mura at kung ano-anong masasamang salita sinasabi sa akin sa comment. Pero okay lang kasi sa kanila rin naman bumalik yung mga sinabi nila. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, nakita nyo naman natanggal ko na yung pang-apat na bolt dito sa clutch pan nya at itong pulley kung makikita nyo, tatanggalin ko na kaya lang tumatama dito sa clutch pan nya or dito sa fan blade. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko itong kumukover dito sa radiator. I-position ko muna itong camera mga boss. Sa pagtanggal nyan mga boss, gagamit ka ng box wrench sa number 10 para matanggal mo itong bolt na nakalagay dito sa cover ng radiator. Ayan mga boss, yung isang bolt natanggal ko na. Lipat naman tayo dito sa kabilang side dahil nga sa dalawang bolt na number 10 yung nakalagay dito sa ibabaw ng cover. Ayan mga boss yung pangalawa. Niluwagan ko na yan mga boss. Ayan kung makikita nyo, niluwagan ko na at pag maluwag na, kinamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong bolt na number 10. At dahil nga sa natanggal nyo na yung dalawang bolt na number 10 dito sa cover ng radiator nyo, pwede nyo na ngayon tanggalin itong clutch pan nyo or yung fan blade nya. Para itong pulley nga na nakalagay dito sa water pump, may ilusot nyo na rin siya. Iangat nyo lang itong clutch pan mga boss. Kaya lang napansin ko medyo masikip pa rin. At dahil nga sa meron pang isang nut na nakalagay dito sa ilalim ng cover ng radiator, tuluyan ko na rin tanggalin yan para maibuka ko ng todo itong cover ng radiator. Nang sa ganun nga, maluwag niya nang mailusot itong clutch pan niya. Pero minsan may ginawa ako kahit na hindi ko na tinanggal yung nut, nailusot ko naman itong clutch pan. Kaya lang para wala ng problema, baka mamaya maputol ko pa itong cover niya, tinuluyan ko nang tanggalin itong nut. Oo nga Yung mga bita, dati po yan, laki naman binabayaran ko sa mga pagawaan mula nung nag-vlog ka. Alam ko na. Anya nga Kasi hindi sinasabi ng mekaniko kung madali lang yung trabaho, Oo. mahirap Lagi sinasabi, mahirap Mahirap. Kaya lahat ng sinasabi ko, puro madali Laging mahirap ang... Samantalang nung Mahirap nag-vlog yan. ka hanggat magagawa ng kuwan Kasi naano sila, napupuntusan na. Alam, O bakit si yan. Di Matindi. ba? Oo. Ang laking bagay talaga. Pag gusto kang yariin ng kuwan mayayari ka Oo. Lalo na pag walang alam, patay ka na. Dito kasi sa nangyari kay customer mga boss, ipinakita sa kanya yung bagong crankshaft pulley. Pero sa nakita namin ni customer, nung tinanggal ko itong crankshaft pulley niya, second hand lang yan, di yan bago.
Kasi may pinalitan ako niyan mga boss, 2015 pa. Pero hanggang ngayon, 2026, okay na okay pa rin. Hindi naman siya nasira agad. Pero ito, kailan lang yan pinalitan? Nasira agad? Ipalagay mo, 1 taon, 2 taon, hindi masisira yan. Ayan mga boss, nakita nyo, natanggal ko na yung clutch pan niya. At ito namang pulley na nakalagay dito sa water pump, natanggal ko na rin. May tagas ang water pump ito. Babos ang tubig? Ha? Babos ang tubig? Oo. Yun nga lang mga boss, nakita ko dito sa ibabaw ng water pump niya or dito sa butas ng water pump, meron siyang katas ng coolant na kung makikita nyo, natuyo na nga siya. Ganyan nagbabawas. Eh, oh, tingnan nyo. Oh. Kulang to. Kulang yan eh. Yung, Nagbabawas. Kulang yan oh. Yung parang buo-buo na lumalabas. Yan. Tama, tatanggal siya kaagad. Oh. Kulang yan eh. Lumalabas yan dito sa butas. Oh. Ayan. Oh. Mauga ba? Hindi, wala sa ugayan, sir. Wala May sa diaphragm uga. yan sa loob. Ah. Kasi pero pag ganyan na namumuti-muti, may lumalabas na kulant yan. Ibig sabihin. Kaya pala ang dami ng pinagawa dito ni customer sa cooling system niya, nagbabawas pa rin daw ng coolant. Yun ang problema. Eh siguro hindi nila makitaan ng tagas. Hindi ganun ang pag troubleshoot. Dapat i-manual check-up nyo. Gaya nito, siguro patak-patak pa lang yung tagas ng coolant ito dito sa water pump. At dahil nga sa sobrang init ng makina, hindi nyo na makikitang pumatak pa itong coolant niya. Pero dito sa water pump, makikita nyo naman nag-yellowish itong kulay nung water pump niya. Ibig sabihin, may coolant na lumalabas dyan. Kaya lang ang problema, wala pang naka-reading budget dyan si customer dahil nga sa pinoproblema niya pa itong crankshaft pulley na ikinabit sa kanya na napakabilis naman daw nasira. Dito na tayo sa pagtanggal ng crankshaft pulley mga boss. Meron niyang bolt na number 19. Kung makikita nyo mga boss, sa pagluwag ko ng bolt dito sa crankshaft pulley, gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 19. Tapos may kasama yung power handle. Ayan nga yung gagamitin ko para maluwagan ko itong bolt dito sa crankshaft pulley. Pasensya na kayo mga boss dahil sa mahaba itong video. Pakiabangan sa part 2 para malaman nyo at makita nyo kung paano ulit magngit-ngit si customer nang malaman niya na sablay pala itong ikinabit sa kanya na crankshaft pulley at pati kayo matuto na rin kayo mag-ingat. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!